Lorna, ilabas mo ang lahat ng gamit mo. Ang bahay na ito ay para sa pamilya, hindi para sa isang palamuning gaya mo. Ang boses ni Renato ay parang kulog na bumasag sa katahimikan ng hapon sa Bulacan. Kasunod nito ay ang isang malakas na kalabog. Ang aking makinang panahi, ang makinang 8 taon kong inayunan, iniyakan, at naging katuwang sa pagpapakain sa pamilyang ito, ay nakahandusay na ngayon sa putikan sa gitna ng kalsada. Nanginig ang aking mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng bawat patak ng ulan na humahalo sa aking mga luha. Tumingala ako kay Renato. Nakatayo siya sa veranda ng maliit at masikip naming bahay, suot ang mayabang niyang postura na tila ba siya ang hari ng mundong ito. Sa likod niya, nakatayo ang aking biyenan si Corazon na may mapang-aping ngiti sa kanyang labi. Renato, ano ibig sabihin nito? 8 taon, Renato. 8 taon akong nagpuyat para lang mabayaran ang mga utang mo, para mapag-aral ang mga kapatid mo. Halos mapatid ang boses ko sa pagsusumamo. Pero ang tanging sagot ni Renato ay isang malamig na tawa. Pagtititiis, Lorna, baka nakakalimutan mo, nakikitira ka lang dito. At ngayong, wala ka ng silbi. Bakit pa kita patitirahin? Masikip na ang bahay na ito para sa atin, lalo na't darating na ang tunay na reyna ng buhay ko. Lumabas mula sa pinto ang isang babaeng, nakasuot ng isang pamilyar na bestido. Nanigas ang buong katawan ko. Yon ang puting bestido na tinapos ko kagabi lang. Halos mabulag ako sa puyat para lang maitahi ang bawat detalye ng lace at beads niyon, sa pag-aakalang ipapabenta yon ni Corazon sa palengke. Pero ngayon, suot ito ni Vanessa. Ang babaeng matagal ko nang pinaghihinalaan, pero paulit-ulit na itinang ni Renato. Bagay ba, Lorna? Nakangising tanong ni Vanessa habang hinahaplos ang telanggawa ng aking mga kamay. Salamat sa pagtahi nito ha. Tamang-tama para sa selebrasyon namin mamaya. Hayop kayo. Pabulong kong sambit habang ang mga kapitbahay ay nagsisimula ng lumabas at mag-usisa. Ang hiya na iniwasan ko sa loob ng 8 taon ay parang baha na lumulunod sa aking nayon. Naririnig ko ang bulong-bulungan nila. Ang dating mabait na mananahi, na yun ay itinatapon na parang basura. Lorna, huwag ka na mag-eskandalo. Sabat ni Corazon habang inilalabas ang aking lumang maleta. Narito ang mga basahan mo. Layas na. At bago mo isiping humingi ng sustento o kung ano paman, eto. Pirmahan mo ito. Inihagis ni Renato ang isang pirasong papel sa aking paanan sa tapat ng putikan. Isa itong waiver of rights. Isinusuko ko ang anumang karapatan ko sa bahay na ito at sa anumang ari-ariya namin. Pirmahan mo yan o ipapakulong kita! Banta ni Renato. Nawawala ang pera ni nanay sa drawer niya kaninang umaga. Alam nating lahat na ikaw lang ang may kailangan ng pera dito dahil sa nanay mong may sakit sa probinsya. Kapag hindi ka pumirma, tatawag ako ng pulis at sasabihin kong ninakawan mo kami. Napatingin ako sa kanila, sa asawa kong minahal ko, sa biyenan kong pinagsilbihan ko, at sa babaeng sumira sa tahanan ko. Ang sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang lamig na mas matindi pa sa ulan. Dahan-dahan kong kinapkapan ang bulsa ng aking suot na jacket. Doon, naramdaman ko ang isang maliit at manipis na papel. Ang papel na kinuha ko kaninang umaga mula sa PCSO office sa Manila. 200 milyong piso. Iyon ang halagang nakasulat sa check na nasa loob ng aking bag. Kaninang umaga, habang nakasakay ako sa bus pa uwi, ang tanging plano ko ay sorpresahin si Renato. Gusto kong sabihin na hindi na namin kailangang magtiis, na mabibili na namin ang gamot ni nanay at makakalipat na kami sa mas malaking bahay. Pero ang Diyos na ang gumawa ng paraan para makita ko ang katotohanan bago ko pa maibahagi sa kanila ang grasya ko. Lorna, ano bang tinutunghanga mo dyan? Pirma ka na kung ayaw mo mabulok sa kulungan? Sigaw muli ni Renato. Pinulot ko ang ballpen na inihagis nila. Sa gitna ng ulan, sa harap ng mapang-aping mata ng mga tao, pinirmahan ko ang papel. Isinuko ko ang lahat, ang bahay na butas-butas ang bubong, ang mga alaala ng pananakit nila, at ang apelidong Villanueva na naging kadena sa akin. Ayan, sabi ko habang ibinibigay ang papel kay Renato.
Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay tuyo at malamig. Iyon na ang lahat, Renato. Iyon na ang bahay na ito. Iyon na ang kasinungalingan nyo. Mabuti naman at natahahan ka, sabi ni Corazon habang isinasara ang pinto ng veranda. Huwag ka nang babalik dito ha. Baka madumihan mo pa ang sahig namin. Tumawa silang tatlo habang pumasok sa loob. Iniwan ako nakatayo sa gitna ng kalsa, takasama ang aking sirang maleta at ang makinang panahi na nakalubog sa putik. Dahan-dahan kong nilapitan ang aking makina. Hinaplos ko ang bakal niyon. Ito lang ang tanging bagay na tapat sa akin sa loob ng 8 taon. Ito ang naging saksi sa bawat luha ko kapag sinisigawan ako ni Corazon dahil kulang ang perang na ibibigay ko. Ito ang naging sandalan ko tuwing madaling araw kapag lasing na umuuwi si Renato at wala akong ibang makausap. Huwag kang mag-alala, bulong ko sa aking makina. Hindi ka na muling madudumihan. Mula ngayon, tayo na ang magpapatakbo ng buhay natin. Binuhat ko ang aking maleta. Hindi ako lumingon sa bahay na yon. Hindi ko ipinakita sa kanila ang yaman na nasa bulsa ko. Dahil alam ko, ang pinakamasakit na parusa ay hindi ang mawala ng pera, kundi ang makita ang taong hinamak mo na umaangat habang ikaw ay unti-unting kinakain ng sarili mong kasakiman. Naglakad ako palayo sa barangay San Jose. Bawat hakbang ko ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin. Sa bawat kanto may mga matang nakatingin, may mga bulong na naririnig. Pero sa loob-loob ko, may isang apoy na nagsisimulang mag-alab. 200 milyong piso, sambit ko sa aking isipan. 200 milyong dahilan para makita ninyong lahat kung sino ang Lorna Villanueva na tinapakan ninyo. Pagsapit ko sa dulo ng kalsada, isang tricycle ang huminto. Sumakay ako ng hindi lumilingon. Ang destinasyon ko? Hindi sa kung saan sila makakahanap sa akin. Pupunta ako sa isang lugar kung saan ang bawat tahi ng aking bagong buhay ay magiging kasing tibay ng bakal at bawat karayom ng aking paghihiganti ay tatagos sa kanilang mga puso. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito pa lamang ang simula ng inyong pagbagsak. Ang ulan ay tila walang balak tumigil, na para bang nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ko habang nakasakay sa bus pabalik ng Maynila. Yakap-yakap ko ang aking basang bag, kung saan nakatago ang munting piraso ng papel na magpapabago sa lahat. Ngunit habang tumatalsik ang tubig sa bintana, hindi ang 200 milyong piso ang nasa isip ko, kundi ang mukha ni Renato, ang boses ni Corazon, at ang puting bestidong suot ni Vanessa. Ang bestidong bawat tahi ay katumbas ng aking pagmamahal na ngayon ay naging lason sa aking puso. Biyaya ba ito o sumpa? Bulong ko sa sarili. Naalala ko ang nangyari 3 araw na ang nakalilipas. Naglalakad ako noon galing sa palengke nang makita ko si Aling Nena, ang matandang tindera sa sari-sari store, na nahihirapang magbuhat ng kanyang mga paninda. Tinulungan ko siya hanggang sa makarating sa kanyang bahay. Bilang pasasalamat, iniabot niya sa akin ang sukli kong 20 piso. "Iloto mo na lang yan, Lorna," sabi niya habang nakangiti. "Malay mo, ang kabutihan mo ang maging susi sa iyong ginhawa." Hindi ako sugarol. Ang bawat pisong kinikita ko sa pananahi ay pinagkakasya ko para sa pamilya ni Renato. Pero nang hapong yon, parang may kung anong nagtulak sa akin na lumapit sa Lotto outlet. Pinili ko ang mga numerong napanaginipan ko noon pa, ang kaarawan ng aking nanay at ang araw ng aming kasal ni Renato. Sino ang mag-aakala na ang petsa ng aking sumpa ang magiging simula ng aking paglaya? Nang mabalitaan ko ang mga lumabas na numero, hindi ako makahinga. Pumunta ako sa opisina ng PCSO na mag-isa. Nanangatog ang tuhod, pilit na itinatago ang aking mukha sa ilalim ng suot na sombrero. At nang kumpirmahin ng opisyal na ako nga ang nag-iisang nanalo ng jackpot, dun ako napahagulgol. Hindi habil sa tuwa, kundi dahil sa pag-iisip na sa wakas, mailalabas ko na si nanay sa maliit na dampa sa probinsya. Na maibibili ko na si Renato ng sarili niyang sasakyan para hindi na siya mahirapang maghanap ng trabaho. Anong laking pagkakamali? Sa loob ng bus, kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang litrato ng aking nanay. "Nay, kaunting tiis na lang," sabi ko habang pinapahid ang aking luha. Hinding-hindi na tayo mamamalimos ng atensyon sa ibang tao. Bago ako tuluyang lumayo sa Bulacan, huminto muna ako sa isang maliit na hotel sa Quezon City.
Hindi ako pwedeng umuwi sa probinsya ng walang proteksyon. Alam ko ang ugali ni Renato at ng kanyang ina. Kapag nalaman nilang may pera ako, magiging tila mga gutom na aso silang susunod sa akin. Kinabukasan, ang una kong tinawagan ay si Ate Arturo Mendoza, isang kilalang abogado na dati kong naging customer sa pananahin ng kanyang mga suit. Lorna, akala ko ba ay nasa Bulacan ka na? Gulat na tanong niya sa loob ng kanyang opisina. Inilapag ko ang tseke sa kanyang lamesa. Kita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata. Attorney, kailangan ko ng tulong mo, pero hindi tungkol sa pera. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong isilang original ticket na ito sa isang safety deposit box sa bangko. At gusto kong gumawa ka ng isang photocopy na mukhang totoo, isang dummy ticket. Paliwanag ko. Ang aking boses ay matatag na, malayo sa Lorna na nagsusumamo sa putikan kahapon. At ang waiver of rights na pinirmahan ko kahapon sa harap ni Renato? Attorney, legal ba yon? Mumiti ng mapait si Ate Mendoza. Lorna, pinilit ka nilang pirmahan yon sa ilalim ng pananakot at coercion. Bukod pa rito, ang napanalunan mo sa loto ay itinuturing na special property, lalo na't galing ito sa swerte at hindi sa conjugal funds, lalo na't may waiver ka na nagsasabing wala kang habol sa ari-arian nila at wala rin silang habol sa'yo. Huminga ako ng malalim. Gusto kong siguraduhin na wala silang makukuha kahit isang duling na kusing, attorney. Pero gusto ko rin sila mismo ang magpakita ng tunay nilang kulay. Ano ang plano mo? Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin sa opisina ni attorney. Ang aking buhok ay gulo-gulo. Ang aking damit ay kupas. Pero ang aking mga mata? Ang aking mga mata ay puno na ng determinasyon. Hahayaan ko silang hanapin ako, sabi ko. Hahayaan kong isipin nila na mayroon silang makukuha sa akin. Pero sa huli, ang tanging itatahi ko para sa kanila ay ang sarili nilang bitayan. Paglabas ko sa opisina ni attorney, dumaan ako sa isang tindahan ng mga makinang panahi. Tumingin ako sa pinakamahal at pinakamagandang modelo. Isang computerized sewing machine. Hinaplos ko ang makinis na bakal niyon. Definition, dito nagsimula ang lahat. Sa bawat tusok ng karayom, sa bawat paghila ng sinulid. Ang aking pagkatao ay binuo ng pagtitiis. Pero ngayon, ang bawat tahi ko ay magiging bahagi ng isang malaking patibong. Nag-check-in ako sa isang ligtas na lugar at tinawagan si Marissa, ang aking nakababatang kapatid na nasa probinsya. Ate, nasaan ka? May mga taong nagtatanong dito tungkol sa'yo. Ang boses ni Marissa ay tila balisa. Kumunot ang noo ko. Sino Marissa? Si Renato ba? Hindi lang si Kuya Renato, ate. May mga kasama silang pulis. Sinasabi nila na ninakawan mo raw si Nanay Corazon ng malaking halaga bago ka umalis. Ate, totoo ba? Napahawak ako ng mahigpit sa gilid ng kama. Hindi ko akalain na ganoon kabilis silang gagawa ng kwento. Hindi lang nila ako pinalayas, gusto pa nila ako mabulok sa kulungan para tuluyang makuha ang anumang meron ako. Marissa, makinig ka sa akin, mahinahon kong sabi. Huwag kang maniniwala sa kanila. At wag na wag mong sasabihin kung nasaan ako. May sakit si nanay, wag mo siyang pababayaan. Pero ate, may nakita silang papel sa gamit mo nung isang araw bago ka umalis. Yung photocopy ng lotto ticket, naiwan mo raw sa ilalim ng unan mo. Doon ako natigilan. Hindi ko naiwan yon. Sinadya kong iwan ang photocopy na yon para makita nila. Pero hindi ko akalain na ganun kabilis ang kanilang pagkilos. Anong ginawa nila, Marissa? Kinuha ni Kuya Renato, ate. Sabi niya hahanapin ka raw niya kahit sa ang sulok ng mundo para lang maibalik ang karapatan niya bilang asawa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Ang kagat ay pumasok na sa pain. Ngayon, ang mga kuta ay nagsisimula ng gumalaw. Sige, Renato. Pabulong kong sabi, hanapin mo ako. At kapag nahanap mo na ako, titiyakin kong hinding-hindi mo malilimutan ang sandaling nagkita tayong muli. Ibinaba ko ang telepo at kinuha ang gunting sa aking bag. Gunting na ginagamit ko sa pagputol ng tela. Pero sa sandaling ito, ang pinuputol ko ay ang huling hibla ng awa sa aking puso. Habang ang gabi ay dahan-dahang gumabalot sa bayan ng San Jose,
Ang bahay na dating pinuno ko ng pagsisikap ay naging pugad ng halahak na puno ng kamandag. Mula sa malayo, bago ako tuluyang sumakay sa bus patungong probinsya, tanaw ko ang bukas na ilaw sa veranda. Doon, nakita ko si Renato na may hawak na bote ng alak, kaakbay si Vanessa. Ang aking mga gamit na itinapon nila sa putikan ay wala na doon. Malamang ay ipinamigay o ipinansunog na ni Corazon. Para sa kanila, ang pag-alis ko ay isang tagumpay. Isang peste ang nawala sa kanilang buhay. Ngunit para sa akin, bawat kilometerong inilalayo ng boss ay isang hakbang patungo sa aking muling pagsilang. Pagdating ko sa aming maliit na baryo sa Pangasinan, sinalubong ako ng amoy ng tuyong lupa at sariwang hangin. Mga amoy na kinalimutan ko sa loob ng walang taon dahil sa pagpapakapagod sa mausok na Bulacan. Ang dampa ni Nanay Elena ay ganoon pa rin. Lalong tumanda, lalong kumiling. Lorna? Anak, ikaw ba yan? Ang boses ni Nanay ay mahina, galing sa loob ng kuta na gawa sa kawayan. Nang makita ko siya, payat maputla at nakahiga sa manipis na banig, parang may kung anong sumabog sa dibdib ko. Lumapit ako at lumuhod sa kanyang tabi. Kinuha ko ang kanyang kamay na puno ng kulubot at idiniit sa aking no. Nay, nandito na po ako. Hindi na ako aalis. Bulong ko. Ang mga luha na pinigil ko sa harap ni Renato ay dito ko ibinuhos. Dito, sa kandungan ng babaeng nagbigay sa akin ng buhay, naramdaman ko ang tunay na kaligtasan. Bakit ka umiiyak, anak? Nasaan ang asawa mo? Bakit dala mo ang lahat ng gamit mo? Sunod-sunod na tanong ni Nanay habang hinahaplos ang aking buhok. Wala na po kami, Nay. Iniwan ko na ang lahat doon. Pero huwag kayong mag-alala, magsisimula tayo ng bago. Maipapagamot ko na kayo, mapapaayos ko na ang bahay natin. Sabi ko habang pinapahid ang aking mga mata. Sa sulok ng pinto, pumasok si Marissa. Ang aking bunsong kapatid na dalaga pa nung huli kaming magkita. Pero ngayon ay mukhang hapo sa buhay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ako. Ate Lorna? Akala ko ba ay hindi ka makakauwi dahil kailangang magbayad ng utang si Kuya Renato? Tanong niya. Ang boses ay may halong pagdududa. Napatingin ako kay Marissa. May kakaiba sa kanyang mga mata. Isang uri ng pagod na may halong ingit. Tapos na ang mga utang na yon, Marissa. Mula ngayon, ang pamilya na natin ang uunahin ko. Noong gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ni Nanay, inilabas ko ang aking mga gamit. Kumuha ako ng 3,000 piso mula sa aking bag at iniyabot kay Marissa. Eto, pambili ng gamot ni Nanay at masarap na ulam bukas. Huwag kang matitipid. Napatitig si Marissa sa pera. Para sa aming mahihirap, ang 3,000 ay malaking bagay. Saan galing ito, ate? Di ba sabi mo pinalayas ka? Paano ka nagkaroon ng ganito kalaking pera? May mga naitabi ako, Marissa. Huwag ka nang maraming tanong. Sagot ko. Pero alam ko, ang tuso kong kapatid ay hindi basta-basta makukontento sa sagot na yon. Samantala sa Bulacan, tila isang fiesta ang nagaganap. Sa loob ng bahay ng mga Villanueva, nakalatag ang masasarap na pagkain sa lamesa. Sa wakas, Nanay! Wala nang palamunin na yan! Sabi ni Renato habang nilalantakan ang lechon manok na binili gamit ang huling perang nakulimbat nila sa drawer ni Lorna. Akala niya siguro ay hindi natin kayang mabuhay nang wala siya. Ang tanga-tanga talaga ng babaeng yon, dagdag ni Corazon habang hinihimas ang mga daliri niyang wala ng suot na singsing dahil na isang lana ang lahat. Pumirma pa ng waiver. Ngayon, kahit maging milyonaryo pa siya, wala siyang habol sa atin. Pero Renato, singit ni Vanessa habang tinitingnan ang photocopy ng lotto ticket na nakuha nila sa una ni Lorna. Sigurado ka bang ito yung ticket? Bakit photocopy lang ito? Nasaan ang orihinal? Tumawa si Renato, isang tawang puno ng kayabangan. Vanessa, kilala ko si Lorna. Siguradong itinago niya ang orihinal dahil natatakot siya sa akin. Pero anong silbi ng orihinal kung alam ko naman kung nasaan siya? At kapag nakuha ko na ang ticket na yan, titingnan natin kung sino ang tunay na hari. Kailangan nating mahanap ang orihinal bago niya maklaim. Sabi ni Corazon na may kislap ng kasakiman sa mga mata. Dahil sa sandaling makuha natin ang pera, itatapon natin siya sa kalsada,
Sa pagkakataong ito, hindi na siya makakabangon pa. Pabalik sa Pangasinan, hindi ako makatulog. Pinapanood ko ang anino ng mga dahon ng niyog sa aming bintana. Alam kong hindi magtatagal ang katahimikang ito. Alam kong darating sila. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang bank app ko. Nakita ko ang balance, 198 million pesos, matapos ang mga kaltas at paunang gastos. Isang numero na kayang bumili ng buong barangay San Jose. Isang numero na kayang pumatay ng tao dahil sa init. Tumayo ako at lumabas ng bahay para huminga ng sariwang hangin. Hindi ko napansin na si Marissa ay nakatayo sa dilim, pinapanood ang bawat galaw ko. Ate? Tawag niya. Nagulat ako at mabilis na itinago ang cellphone ko. Bakit gising ka pa, Marissa? Nakita ko yung screen ng phone mo, ate. Pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa pagkagulat. Ang daming zero. Ate, hindi yung 3,000 lang. Billionaire ka ba? Nanlamig ang buong katawan ko. Eto na ang sinasabi ko. Ang katahimikan ay mabilis na nabubasag. Mali ang nakita mo, Marissa. Matulog ka na. Sabi ko sa matigas na tono. Ngunit bago pa ako makapasok sa loob, narinig ko ang mahinang tunog ng kanyang cellphone. May tinatawagan siya. May kausap siya sa gitna ng madaling araw. Hello? Nanay Corazon? Oho, nandito si ate. Oho, may itinatago siya. Totoo ang hinala niyo, hindi lang libo ang pera niya. Milyon-milyon. Doon ko naramdaman ang tunay na sakit. Hindi ang sampa ni Renato, hindi ang mura ni Corazon, kundi ang katotohanang ang sarili kong kapatid, ang laman at tugo ko ay handa akong ibenta para sa perang, hindi pa man lang niya nahahawakan. Napahawak ako sa pintuan ng aming dampa. Ang gabi ng aking kapayapaan ay tapos na. Ang digmaan ay lumipat na sa sarili kong bakuran. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang Lorna na naiiyak at magmamakaawa. Kung gusto ninyong maglaro, sige, pagbibigyan ko kayo. Ang tunog ng boses ni Marissa sa telefon, noy parang isang matalim na karayong na tumusok ng direkta sa aking puso. Mas masakit pa kaysa sa 10,000 karayon na tumama sa aking mga daliri sa loob ng 8 taon. Ang sakit ay hindi dahil sa galit, kundi sa pait. Ang sarili kong dugo, ang kaisa-isang kapatid na dapat kong maging kakampi, ang siya pang unang nagkanulo sa akin. Ibinaba niya ang telepono at dahan-dahang humarap sa akin. Bakas sa kanyang muka ang pagkatakot at pagkakasala. Alam niyang narinig ko ang lahat. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagtanong kung bakit. Sa halip, isang tanong lang ang lumabas sa aking bibig. Isang tanong na kasing lamig ng hangin ng madaling araw. Gaano kalaki ang utang mo, Marissa? Nanginginig siyang sumagot. Ate, hindi mo maiintindihan. Hindi nga, sabi ko. Dahil ang naiintindihan ko lang ay kung gaano kadali para sa'yo na ibenta ang kapatid mo. Para sa magkano, Marissa? 10,000? 20,000? 100,000? Umiyak siya. Mga luhang hindi ko alam kung totoo o isa na namang pag-arte. May utang ako sa online sugal, ate. Malaki. Pinagbantaan nila ang buhay ko. Sinabi sa akin ni Nanay Corazon na bibigyan niya ako ng 1,000,000 kapag nasabi ko kung nasaan ka at kung may pera ka nga. 1,000,000. Iyon pala ang presyo ko. Ang 8 taon kong pag-aalaga sa kanya habang nasa Bulacan ako, ang bawat padala kong pera kahit na wala na akong matira para sa sarili ko, lahat yon ay may katumbas na 1,000,000 piso sa mata ng aking kapatid. Tumalikod ako. Tapos na tayo mag-usap, Marissa. Gawin mo ang gusto mo. Ate, saan ka pupunta? Sa isang lugar kung saan hindi abot ng iyong pagkaganid. Malamig kong sagot. Samantala sa Bulacan, ang tawag ni Marissa ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab ng apoy ng kasakiman. Inilagay ni Corazon ang telepono sa loudspeaker mode para marinig ni na Renato at Vanessa. Milyon-milyon po, Nanay Corazon. Totoo po ang hinala ninyo. Napatayo si Renato. Nanlalaki ang mga mata. Sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na nga ba't may tinatagong yaman ang babaeng yan? Akin yan. Asawa niya ako. May karapatan ako dyan. Huminahon ka, Renato. Saway ni Corazon. Kahit na ang sarili niyang mga mata ay kumikinang na parang ginto. Kaya pala ganoon na lang kadali para sa kanya na iwan ang lahat. Dahil may mas malaki siyang kayamanang hawak.
Ang hayop na yan! Niloko niya tayong lahat. Ano plano natin? Tanong ni Vanessa. Ang kanyang boses ay tila ahas na lag-aabang. Hindi natin pwedeng basta-bastang kunin ang pera. Kailangan nating makuha ang loob niya. Dito pumasok ang tuso at makademonyong pag-iisip ni Corazon. Simple lang. Pupuntahan natin siya sa Pangasinan, pero hindi tayo aawi. Gagamitin natin ang sandatang hindi niya kayang talunin. Ang awa. Luluhod tayo, Renato. Magmamakaawa ka. Sasabihin mong mahal mo pa rin siya, na nalason lang ang isip mo dahil kay Vanessa. At kapag nakuha na natin ang tiwala niya at ang pera niya, doon na natin siya wawakasan. Kinaumagahan, ginising ko si Nanay Elena. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa pagtataksil ni Marisa. Ayokong bigyan pa siya ng dagdag na sakit. Nay, may pera po ako para ipaggamot kayo. Sabi ko habang tinutulungan siya mag-impact ng ilang damit. Dadalhin ko kayo sa isang magandang ospital sa bayan. Doon mas maalagaan kayo. Kailangan nating umalis ngayon din bago pa may dumating na bisita. Nag-arkila ako ng tricycle at isinakay si Nanay. Naiwan si Marisa sa dampa. Nakatayo, nakatingin sa amin habang papalayo. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagsisisi. Pero huli na ang lahat. Inihatid ko si Nanay sa isang private room sa pinakamalapit na ospital. Binayaran ang lahat ng kailangan at kumuha ng isang pribadong nurse para magbantay sa kanya. Babalik ako, Nay. May tatapusin lang ako. Sabi ko bago siya halikan sa no. Bumalik ako sa aming dampa. Mag-isa. Ang katahimikan ay nakakabingi. Hinintay ko sila. Alam kong darating sila. Inayos ko ang bahay, nagwalis at naupo sa isang maliit na upuang kawayan sa may pintuan. Ako ang reyna sa aking teritoryo ngayon. At handa na akong harapin ang mga buwitreng papalapit. Hindi nagtagal, isang puting van. Isang sasakyang hindi nababagay sa maputik at makipot na daan ng aming baryo. Ang huminto sa tapat ng aming bakuran. Bumukas ang pinto. Unang bumaba si Renato, suot ang kanyang pinakamalinis na polo. Ang kanyang mukha ay pilit na pinapalabas na puno ng pagsisisi. Sumunod si Corazon, nakasuot ng itim na bestida na para bang naglulok siya. Si Vanessa ay nanatili sa loob ng van, nagmamasid mula sa malayo. Naglakad si Renato palapit sa akin. Bawat hakbang niya ay tila isang performance sa entablado. Nang nasa harap ko na siya, dahan-dahan siyang lumuhod sa aking paanan. Lorna, mahal ko, sabi niya ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-arte. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Bumalik ka na sa akin parang awa mo na. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Tinitigan ko lang siya, mula sa kanyang peking luha hanggang sa kanyang mga salitang walang katotohanan. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko siyang manatiling nakaluhod dun, sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang laro ay nagsimula na, at sa larong ito, ako na ang may hawak ng lahat ng baraha. Nakatingin ako sa tuktok ng ulo ni Renato habang siya ay nakaluhod sa harap ko. Ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog, pilit na naglalabas ng mga hikbi na alam kong kasing wad ng kanyang mga pangako. Sa likod niya, si Corazon ay nagpapahid din ng tuyong mga mata gamit ang isang panyong may burda. Isang linggo pa lang ang nakalilipas mula nang itapon nila ako sa putikan. Isang linggo pa lang mula nang tawagin akong palamunin. Ngayon, para silang mga aktor na nag-e-ensayo para sa isang teleserye. Lorna, patawarin mo ako. Pagmamakaawa ni Renato. Ang kanyang boses ay paos. Malamang ay dahil sa alak o sa sobrang pag-e-ensayo ng linyang ito. Nabulag ako, Lorna. Si Vanessa, ginamit niya lang ako. Nilasing niya ako. Kinuha ang loob ko. Pero ikaw lang ang tunay kong asawa. Ikaw lang ang mahal ko. Nanatili akong tahimik. Gusto kong makita kung hanggang saan ang itatagal ng palabas na ito. Anak? Sumingit si Corazon. Lumapit siya at hinawakan ang aking malamig na kamay. Muntik na akong mapakali sa pandidiri, pero pinigilan ko ang aking sarili. Nagkamali rin ako. Nadala lang ako ng galit dahil sa utang ni Renato. Pero nang wala ka na sa bahay, na-realize namin kung gaano ka kahalaga. Ang bahay ay naging malamig, walang buhay. Lorna, pamilya tayo. Utang maloob, bumalik ka na sa amin.
Dahan-dahan kong binawi ang aking kamay. Tumingin ako sa paligid ng aming dampa, ang lugar na pilit nilang hinahamak dati. Pero ngayon ay tila paraiso sa paningin nila dahil alam nilang narito ang ginto. Bakit, Renato? Bakit na yun lang? Tanong ko. Ang boses ko ay walang emosyon. Iniwan niyo ako sa gitna ng ulan. Pinirmahan ko ang waiver. Wala na akong karapatan sa inyo, di ba? Nataranta si Renato. Mabilis niyang kinuha ang isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa, ang waiver of rights na pinirmahan ko. Sa harap ko, pinunit niya ito ng pira-piraso. Wala na ito, Lorna. Basura na ito. Hinding-hindi kita bibitawan muli. Sigaw niya habang ang mga piraso ng papel ay lumilipad sa hangin. Bumalik tayo sa Bulacan. Magpakasal tayo muli kung gusto mo. Ibibigay ko sa iyo ang buhay na nararapat sa iyo. Paano si Vanessa? Tanong ko. Wala na siya. Pinalayas ko na siya. Pagsisinungaling niya. Alam kong nasa loob lang ng van si Vanessa, nakikinig, nag-aabang ng hatian. Lorna, balita ko ay may naitabi kang bayaya mula sa Maynila. Hindi ko kailangan ng pera mo, anak. Ang kailangan ko ay ang presensya mo. Pero kung meron kang ang pera, mas mabuting ilagay natin yan sa isang negosyo para sa ating kinabukasan, para hindi ka na magpuyat sa pananahi. Doon ko nakita ang tunay na kislap sa kanyang mga mata. Hindi ito kislap ng pag-ibig, kundi kislap ng 200 milyong piso. Huminga ako ng malalim, kunyari ay nag-iisip, kunyari ay nadadala ng kanilang drama. Gusto ko lang namang makasigurado, Renato. Gusto kong malaman kung totoo ang sinasabi niyo. Anong gusto mong gawin namin? Tanong ni Corazon, tila handang gawin ang kahit na ano. Babalik ako sa Bulacan, sabi ko. Kita ko ang mabilis na pagingiti ni na Renato at Corazon, isang ngiti ng tagumpay. Pero may isang kondisyon. Isasama ko ang aking mga gamit, lalo ng aking lumang kahon ng pananahi. Yon ang swerte ko. Doon ko itinatago ang lahat. Sige, kahit ano, Lorna. Kahit ang buong dampa na ito ay isakay natin sa van. Masayang sabi ni Renato habang tumatayo. Pumasok ka sa loob para kunin ang aking maleta at ang aking sewing box. Ang kahon na ito ay luma, may mga gas-gas at mukhang walang halaga. Pero alam kong ito ang tanging tinitingnan nila. Sa loob niyon, sa ilalim ng mga sinulid at karayom, ay ang photocopy ng ticket na ginawa ni Ate Mendoza. Lumabas ako at nakita si Marissa na nakatayo sa tabi ng van. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Corazon, isang tingin na puno ng kasunduan. Pakiramdam ko ay gusto kong masuka, pero nginityan ko lang ang aking kapatid. Marissa, bantayan mo ang dampa, babalik ako kapag maayos na ang lahat, sabi ko. Oh ate, mag-iingat ka, sagot niya. Hindi makatingin ng direkta sa aking mga mata. Isinakay ni Renato ang aking mga gamit sa likod ng van. Pagpasok ko sa loob, nandoon si Vanessa, nakaupo sa kabilang dulo, nakasuot ng malaking sunglasses. Hindi siya nagsalita, pero ramdam ko ang tensyon sa hangin. Lorna, si Vanessa, andito siya para kumuha ng huli niyang gamit. Pagdating sa Bulacan, tuluyan na siyang aalis. Paliwanag ni Renato, kahit na halatang-halata ang kanyang kaba. Hindi ako kumibo. Isinandal ko ang aking ulo sa upuan at ipinikit ang aking mga mata. Sa isip ko, pinibilang ko ang bawat segundo. Papasok na ako muli sa hanggaman ng mga kuko. Papasok ako sa bahay kung saan ako binalahura, pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang biktima. Ako na ang may-ari ng buong entablado. Habang umaandar ang van palayo sa Pangasinan, naramdaman ko ang kamay ni Renato na pilit na humahawak sa akin. Hinayaan ko lang siya. Gusto kong isipin niya na nakuha na niya muli ang kanyang palamunin. Lorna, bulong ni Renato habang nakatingin sa sewing box na nasa paanan ko. Nandun ba sa loob yung papel? Tumingin ako sa kanya at numiti ng tipid. Isang niting puno ng misteryo. Lahat ng kailangan niyo, Renato, ay nasa loob ng kahon na yan. Huwag kang mag-alala, malapit na nating makuha ang para sa atin. Ang van ay mabilis na bumabagtas sa kalsada patungong Bulacan. Sa loob, 4 na tao ang may kani-kanyang plano. 3 buitre na nag-aabang ng pagkakataon at isang babaeng handang itahi ang kanilang huling hantungan. Nang huminto ang van sa tapat ng bahay namin sa Bulacan, tila may kung anong bumara sa aking lalamunan.
Hindi dahil sa pagkamis, kundi dahil sa dumi ng alaala. Isang linggo pa lang ang nakakalipas nang iwan ko ang lugar na ito nang walang saplot sa danggal. At ngayon, narito ako muli. Itinuturing na reyna dahil sa amoy ng milyones na dala ko. Welcome home, Lorna! Halos magkanda o gaga si Corazon sa pagbukas ng pinto. Anak, pumasok ka na! Huwag mo nang pansinin ang dumi. Kakalinis lang namin para sa'yo. Pumasok ako at agad na nalanghap ang amoy ng pabango ni Vanessa. Mataapang at mahal. Napatingin ako sa sulok kung saan nakalagay ang aking lumang makinang panahinoon. Wala na ito doon. Ang espasyong yun ay ginawa ng tambakan ng mga sapatos ni Renato at mga bag ni Vanessa. Nasaan ang makina ko? Tanong ko habang nananatiling nakatayo sa gitna ng sala. Nagkatinginan sina Renato at Corazon. Lorna, medyo nasira kasi sa ulan, di ba? Ipinatago muna namin sa bodega sa likod. Mabilis na sagot ni Renato. Huwag kang mag-alala, ibibili kita ng bago, yung pinakamahal. Ngumiti ako ng mapait. Alam kong ibinenta na nila yon o ipinambasura. Pero hinayaan ko silang magsinungaling. Ibinaba ko ang aking sewing box sa mesa. Ang lumang kahon na tila ba ginto ang laman sa paningin nila. Nakita ko ang sabay na paglunok ni na Renato, Corazon at Vanessa na nasa pinto lang. Lorna, magpahinga ka muna, sabi ni Vanessa, pilit na pinapalambot ang kanyang boses. Ako na ang mag-aayos ng gamit mo. Wag na, Vanessa, mabilis kong bawi. Dito lang ito sa tabi ko. Hindi ito pwedeng mawala sa paningin ko. Alam niyo naman, nandito ang swerte natin. Nung hapon ding yon, sinimulan ko na ang aking plano. Habang nagluluto si Corazon ng hapunan, isang bagay na hinding-hindi niya ginawa nung narito pa ako, kinausap ko si Renato sa veranda. Renato? Pabulong kong sabi, kunwari ay natatakot. Nag-aalala ako, si Nanay Corazon, para masyadong interesado sa kahon ko. Baka kapag nakuha na natin ang pera, unahan kanya sa pagkontrol. Nanliit ang mga mata ni Renato. Anong ibig mong sabihin? Alam mo naman si Nanay, gusto niya siya ang may hawak ng lahat. Baka itulak kanya sa tabi. At si Vanessa, tingin mo ba ay tapat siya sa'yo? Baka pera lang ang habol niya. Nakita ko ang pagdidilim ng mukha ni Renato. Ipinunla ko na ang unang binhi ng pagdududa. Pagpasok ko sa loob, si Corazon naman ang hinarap ko sa kusina. Nanay, salamat sa pag-aalaga, pero mag-ingat po kayo kay Renato. Naririnig ko silang nagbubulungan ni Vanessa. Sinasabi niya na kapag nakuha na ang pera, dadalhin ka raw niya sa home for the aged para hindi ka makialam sa buhay nila. Nabitiwan ni Corazon ang sandok. Ano? Ang walang hiyang batang yan. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko sa kanya? Huminahon po kayo, nanay. Sa inyo ko ibibigay ang susi ng kahon bukas. Pero wag niyo itong sasabihin kay Renato. Panilin lang ko. Gabi na pero ang tensyon sa loob ng bahay ay tila kuryenteng gumagapang. Nakaupo kami sa hapunan. Ang bawat subo ay puno ng pakitang tao. Kailan mo ba balak buksan yung kahon, Lorna? Hindi na nakatiis na tanong ni Vanessa. Ang sabi ni Renato, may kailangan pang i-verify sa barangay? Bukas, sabi ko habang dahan-dahang mumumuya. Magkakaroon ng munting selebrasyon sa barangay hall. Sinabi ko na kay Kapitan. Doon natin ipapakita ang grasya. Gusto kong makita ng lahat ng kapitbahay na nang maliit sa akin na hindi ako palamunin. Bakit kailangan pa sa barangay hall? Iritableng tanong ni Renato. Dahil kailangan ng mga testigo, Renato. Para legal ang lahat. Ayaw niyo ba nun? Para malinis ang pangalan natin. Sagot ko na may kasamang matamis na ngiti. Pagkatapos ng hapunan, nagkunwari akong pumasok sa kwarto para matulog. Pero iniwan ko ang pinto na may bahagyang awang. Ang sewing box ay inilagay ko sa tapat ng bintana, kung saan madaling makita ang anino nito. Madaling araw, nagising ako sa isang kaluskos. Hindi ako gumalaw. Pinanood ko mula sa ilalim ng aking mga pilikmata ang isang aninong pumasok sa kwarto. Dahan-dahan itong lumapit sa kahon. Narinig ko ang mahinang tunog ng bakal na sinusubukang buksan ng kandado. Anong ginagawa mo dyan? Biglang sigaw ng isa pang boses mula sa pinto. Bumukas ang ilaw.
Nandoon si Renato, nakatayo sa pinto, habang si Vanessa ay huli sa akto na may hawak na hairpin, sinusubukang buksan ang aking sewing box. Renato, kanina pa ito sinusubukang buksan ni nanay mo, kaya inunahan ko na. Pagsisinungaling ni Vanessa, ang kanyang mukha ay namumutla sa kaba. Sinungaling! Lumabas si Corazon mula sa dilim ng hallway. Nakita-kitang bumabangon, Vanessa. Gusto mong suluhin ang pera ng anak ko. Anak mo? Ako ang asawa! Sigaw ni Renato habang itinutulak si Vanessa palayo sa kahon. Akin ang kahon na ito. Sa akin lang. Nagsimimula silang magsigawan. Nagbabasag na mga salita, naglalabas ng tunay na baho. Ang pagkukunyari nilang mapagmahal na pamilya ay naglaho sa loob lang ng ilang segundo dahil sa isang kahon na ang laman ay wala namang halaga. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama. Tiningnan ko silang tatlo na tila mga hayop na nag-aagawan sa isang buto. Bakit tayo nag-aaway? Mahinahon kong tanong. Tumahimik sila. Hinihingal si Renato, gulo-gulo ang buhok ni Corazon at nanlilisik ang mga mata ni Vanessa. Lorna, wala, naninigurado lang kami na ligtas ang kahon. Pagdadahilan ni Renato habang pinapahid ang pawis ano. Mumiti ako, isang ngiting hanggang tainga. Mabuti naman, dahil bukas, sa harap ng buong barangay malalaman niyo na kung gaano kalaki ang halagang itinatago ko. Humiga ako muli at ipinikit ang aking mga mata. Ang pain ay hindi lang kinagat, nilunok na nila hanggang lalamunan. Bukas, hindi lang pera ang mawawala sa kanila. Mawawala rin ang huling natitirang piraso ng kanilang pagkatao. Umaga pa lang ng araw na nakatakdang selebrasyon sa Barangay Hall, ngunit ang hangin sa loob ng bahay ng mga Villanueva ay mas masahol pa sa amoy na nabubulok na basura. Walang kibuan. Ang tanging naririnig ay ang kalansing ng mga kubyertos at ang mabigat na paghinga ni Renato. Pinagmasdan ko silang tatlo. Si Corazon ay panay ang sulyap sa akin, tila tinitimbang kung nagsasabi ako ng totoo. Si Vanessa naman ay hindi mapakali. Panay ang pindot sa kanyang cellphone, marahil ay nagpaplano na kung paano itatakas ang pera kapag nakuha na nila. At si Renato, ang aking asawa ay parang isang leon na nag-aabang ng pagkakataon na sumakmal. Lorna, sigurado ka ba sa gagawin mo? Basag ni Renato sa katahimikan. Bakit kailangang i-display pa sa barangay hall? Pwede naman tayong dumiretso na sa bangko pagkatapos nito. Uminom ako ng tubig at dahan-dahang ibinaba ang baso. Renato, kailangan kong gawin ito. Nung pinalayas niyo ako, nakita ng lahat ng kapitbahay. Ang tingin nila sa akin ay basura. Gusto kong makita nila na ang basura na tinapon niyo ay siyang magdadala ng swerte sa pamilyang ito. Gusto ko ng danggal, Renato. Hindi ba't yun ang mahalaga sa inyo? Dangal o yabang? Bulong ni Vanessa pero sapat na para marinig ko. Ninginitian ko siya. Isang niting tagos sa kaluluwa. Kung ano man yon, Vanessa, kasama ka sa makikinabang, di ba? Kaya magtiis ka muna. Pagkatapos ng almusal, nagkunwari akong pumasok sa banyo para maligo. Iniwan ko ang aking sewing box sa ibabaw ng kama na tila ba nakalimutan ko sa pagmamadali. Ngunit bago ko isara ang pinto ng banyo, bahagya ko itong iniwang nakaawang. Gaya ng inaasahan, hindi lumipas ang 5 minuto ay narinig ko ang mabilis na mga hakbang patungo sa aking kwarto. Sinilip ko sila si Renato. Mabilis niyang kinuha ang kahon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa excitement. Sinubukan niyang buksan ang maliit na kandado gamit ang isang screwdriver na kanina pa pala niya itinatago sa bulsa. Renato! Anong ginagawa mo? Ang boses ni Corazon, pabulong pero madiin. Pumasok din siya sa kwarto. Nay, kailangan ko nang makuha ang tiket na ito. Hindi ako papayag na sa barangay hall pa ito ilabas. Paano kung bawiin ni Lorna? Paano kung magbago ang isip niya at ibigay sa nanay niya sa probinsya? Katwira ni Renato habang pilit na kinakalas ang kandado. Ibigay mo sa akin yan. Ako ang dapat humawak niyan. Awat ni Corazon, pilit na inaagaw ang kahon. Ako ang ina dito. Ako ang nakakaalam kung paano itatago ang malaking pera. Bitawan niyo yan! Singit ni Vanessa na sumunod din pala. Renato, nangako ka sa akin, sabi mo tayo ang aalis. Sabi mo iiwan natin ang matandang ito. Ano? Sigaw ni Corazon.
Walang iyang babae ka? Renato, ito ba ang ipanalit mo sa asawa mo? Ang ahas na ito? Habang nag-aagawan silang tatlo, narinig ko ang isang malakas na crack. Nabuksan ang kandado. Bumukas ang takip ng kahon. Napatigil silang lahat. Nanlaki ang mga mata. Mula sa aking kinatatayuan, kita ko ang kanilang mga muka na puno ng kasakiman. Kinuha ni Renato ang isang pirasong papel na nakatiklop ng maayos sa ilalim ng mga makukulay na sinulid. Dahan-dahan niya itong binuklat. Ang photocopy ng lotto ticket na ginawa ni Ate Mendoza, ang ticket na may mga numerong magdadala sa kanila sa langit o sa impyerno, ito na, halinging ni Renato. Hinalikan niya ang papel na tila ba ito ang kanyang kaligtasan. Milyonaryo na ako! Wala na makakapigil sa akin! Akin na yan! Sigaw ni Vanessa, pilit na inaagaw ang papel. Kailangan nating itago yan bago pa lumabas si Lorna. Mabilis na itinago ni Renato ang papel sa loob ng kanyang medyas. Huwag kayong maingay! Magpanggap tayo na walang nangyari. Hahayaan nating mag-celebrate si Lorna sa barangay hall. Pero ang totoo, hawak ko na ang alas. Pagkatapos ng seremonya, tatakas tayo. Lumabas ako ng banyo, nakabalot ng tuwal, at nagkukunwaring walang alam. Bakit tayo nandito sa kwarto ko? Tanong ko nang may pagtataka sa boses. Mabilis na lumayo sina Corazon at Vanessa sa aking kama. Si Renato naman ay tumayo ng tuwid. Pilit na itinatago ang kaba. Lorna, tinitingnan lang namin kung handa na ang mga gagamitin mo. Ayaw naming malate tayo sa barangay hall. Pagdadahilan ni Corazon, habang ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Tumingin ako sa aking sewing box. Bahagyang nakabukas ang takip nito at sira na ang kandado. Lumapit ako at hinaplus ang kahon. Tumingin ako sa kanila, isa-isa. Sira na ang kandado ko, sabi ko. Ang boses ko ay mababa at puno ng kahulugan. Sino ang nagbukas nito? Baka nahulog lang kanina habang nagwawali si Vanessa. Mabilis na palusot ni Renato. Huwag mo nang intindihin yan, Lorna. Ibibili kita ng vault pagkatapos nito. Tara na, naghihintay na si Kapitan. Numiti ako sa kanila. Isang ngiti na tangi ako lang ang nakakaalam ng kahulugan. Sige, tara na. Gusto ko nang matapos ang lahat ng ito. Habang naglalakad kami palabas ng bahay patungo sa barangay hall, ramdam ko ang bawat hakbang ni Renato. Alam kong iniisip niya na siyang pinakatalinong tao sa mundo dahil nakuha niya ang ticket. Hindi niya alam na ang hawak niya ay isang pirasong papel na walang halaga. Isang mitsa na malapit ng sumabog. Sa labas, ang mga kapitbahay ay nag-uumpisa na mag-abang. May mga nakasilip sa bintana, may mga nagbubulungan sa tapat ng sari-sari store. Ang hiya na ipinalasat nila sa akin nung nakaraang linggo ay dahan-dahang napapalitan ng kuryosidad. Tingnan niyo ang mga Villanueva, tila ba nanalo sa loto kung makaporma? Narinig kong sabi ng isang kapitbahay. Balita ko, si Lorna raw ang may dala ng swerte. Akala ko ba pinalayas na yan? Sagot naman ng isa pa. Naglakad kami sa gitna ng kalsada, tila isang prosesyon. Si Renato sa unahan, taas no, hawak ang sikretong akala niya ay sa kanya lang. Si Corazon at Vanessa sa magkabilang gilid niya, tila mga gwardiyang ayaw magpalamang sa isa't isa. At ako? Ako ay nasa likuran nila, tahimik, pinagmamasdan ang bawat pagkumpas ng tadhana. Narating namin ang barangay hall. Ang mga banderitas ay nakasabit, may maliit na sound system na nagpapatugtog ng masayang musika. At si Kapitan ay nakasuot ng barong, handang maging saksi sa grasya ng pamilya Villanueva. Welcome, Lorna! Welcome, Renato! Bati ni Kapitan. Handa na ang lahat. Marami ang gustong makasaksi sa iyong tagumpay. Tumingin ako kay Renato. Nakita ko ang paghawak niya sa kanyang binti. Tinitiyak na nandoon pa ang papel sa loob ng kanyang medyas. Tumango siya sa akin. Isang tanging turo na parabang sinasabi niyang, itutuloy natin ang dula-dulaan mo, Lorna, bago kukunin ang lahat. Huminga ako ng malalim. Ang bawat hibla ng aking plano ay nakalatag na. Ang mga kuko ng katarungan ay nakabaon na sa kanilang mga leeg. At ang tanging kailangan ko na lang gawin ay ang huling hila ng sinulid. Magsimula na tayo, Kapitan. Sabi ko nang may matatag na tinig.
Gusto ko nang makita ng lahat kung anong klaseng grasya ang dinala ko sa pamilyang ito. Puno ang barangay hall. Ang ingay ng mga bulungan ay parang huni ng mga bubuyog na hindi mapakali. Nakaupo ako sa harap, sa tabi ni Renato, habang sa likuran namin ay sina Corazon at Vanessa na panay ang paypay kahit malakas naman ang electric fan. Ramdam ko ang mga mata ng aming mga kapitbahay, ang mga matang nakakita sa akin noong nakaraang linggo habang pinupulot ko ang aking mga gamit sa putikan. Tumayo si Kapitan. Tinapik niya ang mikroponyo na lumika ng isang matinis na tunog na nagpatahimik sa lahat. Mga kabarangay, simula ni Kapitan. Mayong hapon, tinawag tayo ni Lorna Villanueva para sa isang mahalagang anunsyo. Alam nating lahat ang hirap na dinanas ng pamilyang ito at ngayon, nais nilang ibahagi ang kanilang grasya. Naramdaman ko ang siko ni Renato sa aking tagiliran. Lorna, bilisan mo na, pabulong niyang utos. Ipakita mo na yung kahon, tapos umalis na tayo dito. Tumayo ako. Pero bago pa ako makahakbang patungo sa mikropono, biglang tumayo si Renato at hinawakan ang aking braso ng napakahigpit. Sandali lang, Kapitan, sabi ni Renato sa madla. Ang kanyang boses ay puno ng peking autoridad. Bago magsalita ang asawa ko, meron lang kaming kailangang ayusin sa likod. Private family matter. Nagulat ang mga tao. Hinila ako ni Renato patungo sa maliit na opisina sa likod ng entablado. Ang bodega kung saan itinatago ang mga lumang file ng barangay. Mabilis kaming sinundan ni na Corazon at Vanessa. Pagpasok namin, agad na nilok ni Renato ang pinto. Anong ginagawa mo, Renato? Tanong ko, pilit na nagpapakita ng takot. Huwag ka nang magmalinis, Lorna, bulyaw ni Renato. Inilabas niya mula sa kanyang medyas ang lukot na photocopy ng ticket. Akala mo ba hindi ko alam? Akala mo ba maloloko mo ako sa dula-dulaan mo sa harap ng mga tao? Iyan ang ticket ko, sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig. Paanong magnanaka ka talaga, Renato? Singit ni Corazon, pilit na inaagaw ang papel. Lorna, pirmahan mo na itong dokumentong dala ko. Deed of donation. Ibigay mo sa akin ang kalahati ng premyo bilang utang na loob sa pagpapatira sa iyo ng 8 taon. Anong sa iyo? Sigaw ni Vanessa, hinarap si Corazon. Renato, sabi mo tayo ang kukuha ng lahat. Lorna, pirmahan mo na ang papel na nagsasabing binibigyan mo si Renato ng buong karapatan sa account mo. Pinanood ko silang tatlo. Ang bodega ay masikip, mainit at puno ng alikabok. Isang perpektong lugar para lumabas ang tunay nilang anyo. Si Renato ay mukhang baliw na hinihimas ang photocopy. Si Corazon ay parang buitreng nag-aabang. At si Vanessa ay tila ahas na handang manuklaw. Hindi ko pipirmahan yan, mahinahon kong sabi. Ano? Namula ang mukha ni Renato sa galit. Dinamba niya ako at isinandal sa pader. Pipirma ka o hindi ka makakalabas ng buhay sa kwartong ito. Akin na ang orihinal, Lorna. Alam kong photocopy lang ito. Nasaan ang orihinal? Nasa ligtas na lugar. Sagot ko, diretso ang tingin sa kanyang mga mata. Ibigay mo sa akin! Dinukot ni Renato ang kanyang cellphone. Kapag hindi mo ibinigay, tatawag ako ng pulis na yon din. Sasabihin ko na, ninakawan mo ang nanay ko at galing sa nakaw na pera ang ipinambili mo ng tiket. Sisirain ko ang buhay mo. Renato, parang awa mo na. Pagmamakaawa ko. Pero sa loob-loob ko ay binibilang ko ang bawat segundo. Walang awa-awa, sigaw ni Corazon. Pirma o kulungan? Mamili ka, Lorna. Biglang narinig ang malakas na katok sa pinto. Renato? Lorna? Anong nangyayari dyan? Boses iyon ni Kapitan. Naririnig ng buong barangay ang sigawan nyo. Nakaanong mikropono sa loob. Nanigas silang tatlo. Napatingin sila sa itaas ng cabinet. Doon, nakatago ang isang maliit na wireless microphone na kanina ko pa binuksan bago kami pumasok. Ang bawat mura ni Renato, ang bawat pag-amin ni Corazon tungkol sa pagpilit sa akin at ang pagtataksil ni Vanessa, lahat yon ay narinig ng buong Dor Barangay San Jose. Anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Renato. Ibig sabihin nito, Renato, sabi ko habang dahan-dahang tumatayo ng tuwid at inaayos ang aking damit. Ang grasya na sinasabi ko ay hindi ang pera.
Ang grasya ay ang pagkakataon na makita ng lahat kung gaano kayo kasakim. Binuksan ko ang lock ng pinto. Sa labas, ang katahimikan ay nakakabini. Pero nung bumukas ang pinto, sinalubong kami ng mga mukha ng aming mga kapitbahay na puno ng galit, pandidiri at pagkamuhi. Si Kapitan ay nakatayo doon kasama ang dalawang tanod. Narinig namin ang lahat, Renato. Ang pagbabanta, ang pagpilit sa asawa mo, at ang panluloko nyo. Hindi totoo yan. Sinisiraan lang ako ng babaeng yan. Sigaw ni Renato. Pilit na itinatago ang photocopy sa kanyang likuran. Ang papel na hawak mo, Renato. Malakas kong sabi para marinig ng lahat. Yan ay photocopy lang ng isang expired na ticket na nakuha ko sa basura. Ang orihinal na ticket, wala sa akin. Dahil kailanman, hindi ko'y pagkakatiwala ang swerte ko sa mga taong ang tanging alam ay manakit at mga api. Nanlaki ang mga mata ni Renato. Tinanlay na niya ang papel sa kanyang kamay. Ang petsang nakasulat dun ay hindi para sa jackpot. Ito ay isang lumang ticket mula nung nakaraang taon. Lorna! Hayop ka! Susugurin sana ako ni Renato, pero mabilis siyang hinarang ng mga tanod. Huwag kang gagalaw, Renato Villanueva, sigaw ni Kapitan. May mga pulis na paparating. Hindi lang dahil sa pagbabanta mo ngayon, kundi dahil sa reklama o isinampa ni Lorna tungkol sa illegal detention at coercion. Napaupo si Corazon sa sahig, umiiyak, pero wala nang naaawa sa kanya. Si Vanessa naman ay pilit na sumisiksik sa mga tao para makatakas, pero hinarahan siya ng mga kababaihan sa barangay. Iyan ang para sa inyo, sabi ko habang naglalakad palabas ng barangay hall. Ang pera ay nawawala, pero ang hiya na dinala nyo sa sarili nyo, yan ang habambuhay na dadalhin nyo. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang wang-wang ng sasakyan ng pulis. Hindi ako lumingon. Sa wakas, ang bawat tahi ng aking plano ay naging isang matibay na lambat na humuli sa mga buitreng ito. Ang tunog ng mga posas na nag-click sa mga pulso ni Renato ay parang musika sa aking pandinig. Hindi dahil sa ako ay masamang tao, kundi dahil sa wakas, ang hustisya na matagal kong ipinagkait sa aking sarili ay narito na. Sa labas ng barangay hall, ang mga ilaw ng patrol car ay nagbibigay ng pabit-labit-lang kulay pula at asul sa madilim na kalsada. Ang mga kapitbahay na dati ay tahimik na nanonood lang sa aking paghihirap, ay ngayon ay maingay na naghihiyawan. Kinukutya ang pamilyang Villanueva na dati ay kinatatakutan dahil sa kanilang kayabangan. Lorna! Lorna, maawa ka! Asawa mo ako! Sigaw ni Renato habang pilit siyang isinasakay ng dalawang pulis sa loob ng sasakyan. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pawis at luha, malayo sa mapang-aping lalaki na nagtapon ng aking makina sa putikan. Nilapitan ko ang bintana ng sasakyan. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Mga matang dati ay kinatatakutan ko, pero ngayon ay wala nang silbi sa akin. Ang asawa ko, Renato, ay namatay na noong araw na pinili mong saktan ako at ipagpalit sa perang hindi naman sayo. Mahinahon kong sabi. Ang kasal natin ay hindi isang kontrata para gawin mo akong alipin. At ang waiver na ipinapirma mo sa akin, yon ang magsisilbing kalayaan ko mula sayo. Hayop ka, Lorna! Pinlano mo ang lahat ng ito! Bolyo ni Corazon mula sa kabilang patrol car. Walang utang na loob. Pagkatapos ka namin patuluyin sa bahay namin. Lumingon ako sa aking biyenan. Nanay Coron, ang bahay niyo ay itinayo mula sa bawat tahi ng aking mga kamay. Bawat pako, bawat semento, ako ang nagbayad. Kaya huwag niyo akong pagsabihan tungkol sa utang na loob. Dahil kung bibilangin natin ang utang niyo sa akin, kahit ang kaluluwan niyo ay hindi sasapat para makabayad. Samantala si Vanessa ay nakaposas din sa isang sulok, pilit na itinatago ang kanyang mukha sa mga camera ng mga taong nagvivideo. Nalaman ng mga pulis na hindi lang siya mistress. Meron din siyang kinakaharap na kasong estafa sa ibang probinsya. Ang reyna na ipinalit ni Renato sa akin ay isa palang hamak na manloloko. Nang makaalis na ang mga sasakyan ng pulis, lumapit sa akin si Kapitan. Lorna, humahanga ako sa tatag mo. Ngunit paano na ang pera? Totoo ba ang narinig namin na wala ka talaga na panalunan? Ngumiti ako at kinuha ang aking bag. Inilabas ko ang isang maliit na bankbook. Kapitan, ang tiket na nakuha ni Renato ay basura. Pero ang biyaya na ibinigay sa akin ng Diyos, iyon ay totoo.
Hindi ko lang ito ipinakita sa kanila dahil alam kong gagamitin lang nila ito sa kasamaan. Anong balak mo ngayon, Lorna? Tanong ni Kapitan. Gusto kong bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, sagot ko. Pero bago yon, may kailangan muna akong ayusin. Pumunta ako sa presinto kinabukasan. Doon, nakita ko si Marissa na nakaupo sa labas matapos siyang tawagan ng mga pulis bilang testigo. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit at lumuhod sa aking harapan, humahagulgol. Ate! Ate, patawarin mo ako! Nadala lang ako ng takot sa utang ko. Pagsusumamo ni Marissa. Pinatayo ko siya. Di ako galit, pero wala na rin ang dating init ng aking pagmamahal. Marissa, ang kapatid ay dapat na sandalan, hindi ang siyang magtutulak sa kapahamakan. Babayaran ko ang utang mo sa huling pagkakataon, pero pagkatapos nito, kailangan mong matutong tumayo sa sarili mong mga paa. Ang perang galing sa pagtataksil ay walang patutunguhan. Ibinigay ko sa kanya ang sapat na halaga para makapagsimula siyang muli at pagkatapos ay tumalikod na ako. Ang pagpatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit. Pagkalipas ng isang buwan, nakatayo ako sa harap ng isang malaking gusali sa Bulacan. Hindi na ito ang masikip at madilim na bahay ng mga Villanueva. Ito ay ang Villanueva Santos Cooperative for Women. Isang suong may naipinatayo ko para sa mga kababaihan sa aming barangay na walang trabaho at biktima ng pang-aabuso. Ang bawat makina sa loob ay bago at moderno. Ang mga tela ay dekalidad at makukulay. Ngunit sa pinakagitna ng opisina ko, nakalagay ang aking lumang makinang panahi, ang makinang nakalubog sa putik noon. Ipinaayos ko ito, pinakintab, at ginawang simbolo ng aking pagbangon. Nakaupo si Nanay Elena sa isang wheelchair sa tabi ko. Masigla na ang kanyang mukha at maayos na ang kalusugan. Anak, ang ganda ng ginawa mo, sabi ni Nanay habang hinahaplos ang aking kamay. Para sa atin ito ni. At para sa lahat ng mga babaeng inakalang wala silang halaga dahil lang sila ay mahirap o inaapi. Sagot ko. Nalaman ko na si Renato at Corazon ay nahatulan ng pagkakakulong dahil sa coercion at conspiracy to commit fraud. Ang kanilang bahay ay na-foreclose dahil sa mga utang na hindi na nabayaran. Ang lahat ng kanilang pinaghirapang itago ay naglaho ng parang bula dahil sa kanilang sariling kasakiman. Habang pinapanood ko ang paglubog ng araw mula sa bintana ng aking suungmay, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang 200 milyong piso ay hindi ang nagligtas sa akin. Ang nagligtas sa akin ay ang desisyon kong manindigan para sa aking danggal. Ang bawat tusok ng karayom sa aking buhay ay nagkaroon na ng saysay. Hindi na ako ang Lorna na palamunin. Ako na si Lorna Villanueva Santos, ang babaeng tinalo ang tadhana gamit ang sinulid ng katotohanan at tela ng katatagan. Ang aking kwento ay hindi natatapos sa paghihigante. Ito ay nagsisimula sa aking bagong buhay. Isang buhay na binuo ko hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa tapang na piliin ang tama sa gitna ng mali. Sa bawat ikot ng gulong ng aking makina, naririnig ko ang bulong ng aking tagumpay. Hinding-hindi na muling may makakatapak sa aking dignidad.